catch me on the downslide, downslide, I'll be heading up in the wild. Ayan pa. 5 bisagra tapos dun sa main door, mga 6. Tuwan lang sa mga boss sa 80 cm. Kaya oversize po yung quality naman. Maganda. Kung estimated ko sa types na materials pa siyang sariling CR po ito. Yung cladding dito, single lang naman po yung wala namang hot and cold. Kaya malakas yung pressure sa inyong bahay. Pero kung mahina lang, ganun ba? Ano ba? Ayan, siya. Marami naman ng ratilis. Tapos nakapag-crash cut yan. Ang bilis tumubo. Sa linggo lang. Laki na naman. Tatamaan to. Itong ano na to. Good morning. Ayan mga boss, welcome back po dito sa ating channel. Yun o. Ginabi tayo kahapon. Galing tayong Talugtog and then duman tayo ng San Antonio Nueva Ecija dito sa mga halaman na to. Ayan, sampalok. Ito ang ganda o. Noon ko pang gusto magtanim ng sampalok dito sa farm. Mahilig po kasi ako sa sinigang. Ayan, kahit yung osbong ng sampalok pwedeng magamit. Ayan, gaano itong sampalok gamitin sa pagluluto. May bulaklak na. Tapos ito yung binili namin. Ito yung ano, Japanese orange. And then balimbing, kiat-kiat, avocado, golden queen na mangga, yung malalaking bunga. Tapos atis na seedless. Ito, atis seedless. So ngayong araw mga boss, ang lakad po natin, pupunta tayo ng Lubao. Bali yung mga pintuan doon is ready na for pick up. Pinagawa ko po yung pintuan sa ating gumagawa kay Godi. Ayan. Ang ganda oh, ang ganda nitong damo. Ano siya, tumubo na siya. Oy! Si Morning. Anong buntot? Si Morning mga boss. Napaka ano niya. Ayun. Napaka-harot niya. Pinakain ko na siya. Yung mga fruit bearing trees na yan, hahanap po ng magandang pwesto. Dapat pagka tinanim natin yun, doon na siya. Hindi na malilipat. Dito naman meron na tayo mga fruit bearing trees. Meron ng guyabano ron. Ano pa ba meron dito? Ito balak kong i-relocate. Nalalagay na lang tayo ng fruit bearing trees dito. Pwede naman po yan, bago pa lang naman yan, i-relocate ko na lang. Ayan. Ratilis, baka patayin ko na yung ratilis. Marami po dito ng ratilis. Ang problema, yan tulad nyo, no? Napakakalat po niya. Tapos yung mga bunga nalalaglag. Yan tulad yung mga nalalaglag na yan. Tapos lalangawin. Nilalangaw. So nakaka-attract din siya ng langaw, kaya marami din langaw po dito sa farm. Pagka medyo lumaki na itong talisay na to, so pwede na natin unti-unting tabasin para mapalitan. Malaki din po kasing tulong yan sa pagka mainit, napaka-presko dito sa ilalim niya. So tara, pick upin natin yung pintuan and then bili tayo ng bisagra para ma-install na po din nila doon. Ayan. Boss Godi. Ayan na, ito po yung bagong shop ni Boss Godi. Ito na yung mga pintuan. Halos pare-parehas po yung design. Ang tawag po dito sa design na to is suklay. Ayan, kung mapapansin nyo, para siyang suklay na ito. Mas matibay po ito. Tapos yung kapal niya halos siya 1 3/4 or 1 7/8.
Hindi siya ano mga boss, hindi na siya halos sa 2 inches kasi pagka nilinis siya mawawala yung at least mga 1/8. So yung kapal niya saktuhan lang po. Ayan si madam mo. Ay, thank you. Okay muna tayo, shoutout kay Boss Godi yung nasa Papua New Guinea. Marami pong ano dito, marami pong mga pintuan, yung mga flash door to, mga order nila. Abelar din eh. Ayan mga boss. 2.4 po yung ano niyan, 2.4 yung height. Halos lahat ng pintuan, tas bulmi boss, mga yan lang, 240. Madalang na lang ako nagpapagawa ng 210. Yung design ng architect ko halos ano 2.4. Ayan pa. Yung ganitong design mga boss, mga po ito matibay. Medyo ano siya, medyo may kamahalan siya syempre pagka ganito yung design compare dun sa mga single panel lang. Yung single panel ano lang po siya, bandeja siya rito, tapos may gitna lang siyang halos sa 1 inch. Ito ano po yan, double panel siya na ano, kaya napakabigat po nito. So siguro every door mga palalagay kong bisagra dito 5 bisagra, tapos dun sa main door mga 6. Dadaan na rin ako ng ano ngayon ng San Fernando. Bibili na rin po ako ng bisagra, yung pong ball bearing na bisagra na stainless. Okay, ano, nakakarga na. Let's go. RD tayo. Oo. Nandito na po tayo sa RB Ramos. Okay, yan mga boss, na nakabili na po tayo ng ano, bisagra. Labaw na tayo, labaw. Sasara ko lang mahigit. Ayan, nandito na tayo mga boss. Karga. Baba niyo mga rosan. Baba niyo na yung ano mo, planer na yan. Baka makakalimutan ko. Ayan na, halos na ano na po nila to, na-prepare na nila. So for finishing na lang po yan. And then pagkatapos nila dyan, dito naman sa may front, itong area na to hindi na po pipinturahan yan. Bale, cladding na po yung ano dyan ilalagay. Tingnan natin, baka po ngayon makatingin ako. Dito sa Pampanga meron po akong nakitang nagbebenta ng ganito, yung cladding na gagamitin dyan sa wall na yan. Ayan. Tapos yung spandrel, baka bukas makuha na yung spandrel na pinagawa ko na po yung mga spandrel dyan na gagamitin. And then ayun na, may pintuan na. So anytime na may libre ng pwedeng mag-install ng pintuan, i-install na po yan. Yan.
2.4 lahat po ng pintuan dito sa project namin. Halos lahat naman, halos 2.4 na po yung yung height ng mga door na nilalagay namin. Madalang na lang yung 210. Yung 210 yun po yung standard. So sa mga project natin halos hindi na tayo gumagamit ng standard. Nag-upgrade na tayo ng mas malaking size. Yan, tulad sa mga bintana, malaking size na po yan, hindi na po standard. Which is yung standard kadalasan 4 feet by 4 feet. Ito 4 by 8 po ito. Medyo maliit lang siyang tingnan dahil malaki ang bahay. Yun o. Ayan, meron yung pintuan na to. Napakabigat po nito. Solid. Mahogany wood. Ang price po niya nag-range sa 15,000 yung ganyang size. 15,000 tapos yung ganito. Siguro mga 8,000, 9,000 mga ganun. Ito 1 meter by 2.4. Tapos ito 90, hindi ba 90? Ito 90 yata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces na 90. Sa mga ano po ito, kwarto, tsaka dito, ayan 90 yan. Sa ordinaryong bahay, yung po 90, main door na yan. Pang main door na po natin to sa mga ordinaryong bahay. Tapos 210 lang yung height. Dito, pang kwarto lang namin. Tapos CR, ayun, 0.7 or 70. Sa mga CR, tulad dito, ayan dito, ito yata 80 to. Powder room po ito. Ayan, yung powder niya malaki, parang ano na rin, full toilet and bath. Ayan, water closet and then vanity lang po siya dyan. Wala po siyang shower. Powder room lang yan. Tingnan natin sa taas. Dito pinahanap ko na rin kay Boss Gody yung kahoy na gagamitin dito sa gano. 4 feet. 4 feet po yung luwang nito or 1.2. Tapos 1 foot yung lapad or 12 inches. Yan. Ano po yan? Wood planks. Aluwang presko dito sa ano po yung tiles niya. Dito iba po yung kanyang orientation. Nasa plano po yan yung orientation niya. Sa design ni architect yan. Hindi po continuous yung kanyang orientation. Iba yung orientation dito sa family area. Ayan, family area la. Ang luwang. Dito sa kwarto. Medyo malikabok lang. Pagka nalinisan po yan, ganda. Tapos nalagyan ng tile grout. Medyo maluwang pa yung tinatiles sila. Pinauna ko siya sa taas bago sa ibaba. Ang balcony mahuhuli na to. Ilalagay pa po kami ng bubong dito and then railing. Andra po siya ng at least mga 2 inches or 5 cm ng balcony. Pagka umulan, hindi po susuot dito sa yung tubig sa main house.
Tapos meron siyang ano doon, floor drain, then floor drain, floor drain, floor drain dyan. Apat yan pinalagay ko na yan para maglalagay tayo ng sukalo dyan sa ano, sa gilid, para hindi po tumatagos sa ilalim yung ano, tubig, para maiwasan yung mancha sa gilid ng pader. Pag po kasi tumutulo dyan, minsan nagkakalumot tulad na, no, ayun, no, may lumot sa gilid. So, mas maganda talaga may sukalo siya, which is yung tubig talagang yung slope niya is to drain siya. Piniprepare na rin nila tong ceiling. So yung dito sa ano, sa gitna, yung naka-blackout na to, PVC panel po yan. So kahit naman po mahuli na yun, pwede naman mahuli. Dahil pagka install yun, as it is na siya, hindi na siya pipinturahan. So dito sa mga Paisem board, yung Paisem board po ang pinagamit ko dito sa taas. Tapos sa ilalim, gypsum board. Dito po kasi possible na siyempre hindi naman natin masasabi, hindi naman na habang panahon walang tulo yan. May time na pinaghahandaan na natin kung matuluan man siya, so hindi hassle, hindi po masisira yung kisame. So yun yung iniiwasan natin. Kaya sa ganitong part, Paisem board ang pinagagamit ko. Sa ilalim naman slab na po to, hindi na po tutuluan yan. Tapos itong mga CR dito, siyempre ito, actually nung wala pa bubong to mga boss, ano na po to, matubig na to, wala po siyang leak sa ilalim or hindi ito matagas. So siyempre kahit na wala siyang tagas, kailangan pa rin nating i-water tight or i-waterproofing. Ayan. Tapos dito pala sa ano na to, sa CR na to, kung mapansin nyo, wala po siyang window. So kailangan natin maglagay ng ano dito, ng ventilation, exhaust. Kailangan may exhaust to. Wala po kasi siyang bintana. Ayan. So yun. Ganon din dito sa kabila pala meron. Ayun dito. Ito, meron to. Ayun, tapos naglagay tayo ng niche tulad na request ni owner. Lahat po ng CR merong niche. Ang niche, ayun po yung niche, yung bago dito sa ating channel, yan niche. Lalagyan ng mga ano, shampoo, sabon. So hindi na maglalagay ng ano pa, ng lagay ng sabon, yung option ng owner. Ganda, oh. Ayos. Puro ano po to, solid door lahat. Wala po tayong flash door. Ito yung dito sa ano, sa guest room tsaka sa master bedroom. Nandito na rin pala yung ano, ito na po pala yung tiles na binaba nung Saturday. Yan, ito nung sa kinukuha natin dito sa may San Fernando, itong 20 by 1 meter. Nag-range po yung price nito sa 130 to 140 per piece. And ito naman sa Wilcon Depot po yan. Pagka Wilcon Depot mga boss, yung tiles medyo may kamahalan po, pero yung quality naman maganda. Actually halos parehas lang naman, yun lang talagang pangalan ng Wilcon yung pagka doon nabili. Talagang medyo ano, may kamahalan pagka sa ano, yung mga kilalang store. Ito yung mahal, yung 60 by 120 Verona tiles. Ayan, exclusive lang yata ito sa Wilcon, itong Verona na to. Ayan, imported by Wilcon Depot. Ayan, imported po yan, Wilcon Depot.
Exclusive lang kay Wilcon to, Verona. Nasa 200 pieces po yan. Tapos yung price niya is 1,100, nasa 220,000 po yung isang yung tiles na yan. Ito pa lang 220. So na-explain ko na nung last vlog na previous vlog natin sa tiles, halos yung pong estimated ko sa tiles na materials pa lang, styles pa lang mga boss, siguro abot tayo ng kalahating milyon. Ito kasi nabili ko halos nasa 400,000 mahigit na to. Hindi pa po kompleto yun, wala pa yun dito, wala pa to, wala pa to, bale yung wala pa ito, tapos yung dalawang CR sa taas, and then itong maids room, and itong maids room po, maids room to, ito yung maids room. Maids room. Tapos meron siyang sariling CR po ito. Ito yung CR niya. Ayan. Ito yung kwarto ng kanilang maid. And then wala siyang access sa loob. Wala yung access niya dito sa labas, sa garahe. Kasi ito yung access din papaloob galing dito sa garahe. So hindi iikot si owner na pupunta pa sa main door. Pwede na po silang dumaan dito if ever na nag-grocery sila. So diretso na sa kitchen. Ang kitchen, and then syempre powder room, CR, kitchen. Ito yung kitchen, and then office po yan. Ito ang office. Kasi ito yung kanilang pantry, and then yung dirty kitchen, yung extendon, pantry area. And ito yung kitchen, malawang din. Meron siyang nook. Ang laking bahay. So yan mga boss, hindi na po tayo magtatagal para maasikaso ko na rin yung dito yung cladding dito, and then bibili pa ako ng materials na dadalhin ko naman sa Angat, yung kailangan po doon. Ayun dyan, nasa ano po yan, 8 meters yung kanyang height, tapos 7 meters yung kanyang lapad. So 8 times 7 ang total square meter na kailangan natin. Ilan ba? Complete natin 7 multiply na rin sa 8, so nasa 56 square meter. Dahil hindi na po natin lalas yung bintana na yon. Yun na yung pinaka natin, pinaka sobra. Ayan, wala 56 square meter ang kailangan po. So magtatanong tayo kung magkano per square. Hindi ko lang kung per square dito or per cubic meter, kasi sa Gabaldon nagtanong ako doon, nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2,500 or 5,000 yata isang cubic po yun, isang metro kwadrado nung bato na yun. So tingnan natin kung makakamura tayo dito sa malapit or doon sa malayo sa Gabaldon, kung saan kinukuha yun. So let's go, hindi na po tayo magtatagal para maasikaso ko yung mga kailangan sa mga project. Ayan, nandito na tayo sa Wilcon. Meron pong additional doon na pina-add si client, kaya syempre nagkulang yung tiles. Hindi po natin may estimate pagka ganun, pagka pa-add si client. Bibili tayo. Okay na po tayo sa Wilcon. Ito yung pinamili natin, 10,360, 10,360 sa Angat po ito. Yung stair nosing tsaka yung tiles. Saan naman tayo sa RB. Itong inaasikaso ko po ngayon sa Angat po halos to. Ayan, shower single lang naman po yun, wala namang hot and cold. Then floor drain, si Kenneth, Boss Kenneth, Jean-Claude Van Damme. And then water closet. Ayan yung mukhang naghahanap, mangyayamanin
Water closet, ayan, meron pong gold dito. Gold po yan. Pati takip dito, gold. Ayan, gusto nyong gold yung inyong water closet tsaka basin. Meron po dito. Ayan yung water closet na bibili natin ito. Yan ang ganda. 4x4. Oh, yan. Okay na yan. Possibly yung shower na. Ano po yan ang Oh, shower? sige, pasok na dun para hindi na mawala. Tapos yung basin. And then, ano pa ba? Para madala ko na po bukas. Tomorrow, sa hanggat tayo. Schedule sa hanggat. Tapos yung palang ano. Lababo. Lababo sa dirty kitchen dun sa ano. Dun sa, oh, pasok. Ang dami eh. Ayan. Pinakamalaki. Para malaki po or marami mailalagay sa lababo. Total sa ano naman yun, sa dirty kitchen or sa labas. Ayan. Napili na. Kompleto na to. Pati yung ano, pitrap. Ripo. Angle bulb. Ayan ito. Yung lagay na ano. Okay, sige. Para ma-prepare. Sana wala tayong makalimutan bukas. Sternosing, tiles. Dito marami. Oh. Yung mga yemanin na ano. Ito. Mga sink. Meron siyang basurahan. Meron din gold. Meron din yung nakikita sa TikTok. Ayan. Pero mas maganda po ito pagka malakas yung pressure sa inyong bahay. Pero kung mahina lang yung tubig, hindi po nyo may enjoy itong ganitong gripo. Dapat malakas yung ano, tubig. Ayan. Yema din. Ito pang ano to. Kadalasan nilalagay po namin to sa mga formal kitchen. Ito, dirty kitchen. Ito, maganda to. Malaki. Meron din silang mga ano dito, mga cooktop. Ito. Brand niya is Rusen. Ayan, okay na. Okay na po tayo. So, pwede na tayong umuwi. Ayan na, mga boss, nandito na po tayo sa farm. Bala kanina pagdating ko, itinanim ko na tong, ito yung kiat-kiat. Ayan, kiat-kiat po ito. Ano sila tawag dito? Hindi naman grafted eh. Ano ba yung tawag doon? Markot ba? Markot. Yung paano siya? Pasanga. Ayan, kaya po siguro tataas lang ng konti ito. Actually may bulaklak na yun. May bulaklak na siya. Kiat-kiat. And then ito yung tawag dito, Japanese orange ba? Tama ba? Ayan, bunga na siya. Sinanim ko na para lumaki. Tapos ito naman yung mangga, yung Golden Queen. Ayan, Golden Queen daw to. Pasanga din siya. Markot. Ayan, ito yung sanga niya. Then ayan yung kanyang grafted data to. Tanggalin ko na siguro itong rattles na to. Yeah, tanggalin ko na to. Wala nang ano pa dito. Hindi siya karapat dapat dito. Yan. Tanggalin na natin itong rattles. Marami naman ng rattles. Yan, tapos nakapag grass cutter din po ako dito. Yan, nung kasing Sunday hindi ako makapag grass cutter dito gawa ng ginagawa yung sasakyan. So kanina minub ko siya doon. So naputol ko yung damo rito. Yan, luminis na. Hanggang doon, makapag grass cutter po ako ngayon pagdating ko. Yan, hanggang doon sa palabas.
Ang ganda na ngayon. Ayun, sa Lunes, Martes. Ano ba ngayon? Martes ngayon. Ayan, dalawang araw pa lang. Mga boss, ayan, tutubo na ulit. Talagang pagka grass cutter, saglit lang pagka naulan. Lalo na pagka naulanan po yan. Ang bilis sumubo. Sa linggo lang, malaki na naman. Tumutubo na ulit. Ang bilis. Ang bilis. Tapos yung kulungan ng manok niloloboy doon, or yung manok lalaga namin, lilipat muna namin dito sa sulok doon, para yung ibang nabili kong halaman itatanim ko na doon sa gilid naman doon. Dito kasi sa area na to, wala na akong balak ilagay dito kasi dito nga maglalagay tayo ng pool soon. Ayaw ko na magtanim dito sa area dito. Itong saging na to baka matanggal din po yan pagka unti-unti na natin de-develop to. Siguro pagkatapos na ng tagulan. Tsaka to, malilipat po to. Tatamaan to, itong ano na to. Itong African Talisen, nililipat ko dito sa area na to. Dito sa gawi rito. Dito wala din natatamaan dito yan. Dito po kasi yung swimming pool na balak ko. Diyan na. Saka dito space pa ito. Itong area na to. So yun. Paglinis-linis pa ng konti. Papakain muna ako ng isda, yung lagang koy, kaya yung mga laga ako doon na nasa aquarium. Yun ang mga koy. Ang bilis din po nila lumaki dati. Ano lang yan, nasa 6 inches. Tapos meron din 4 inches nga. Yan, malalaki na sila. Ay, malaki ng orange. Ay, mga iba. Sayang yung ano, yung mga nakaraan na namatay. Siguro more or less may namatay po rito. More than 5 pieces yung namatay dyan. You know, ang ganda ng view. Lawak ng kabukiran. So, ayan po mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.